deployment ban sa Kuwait, inalis na. Okay. So, pwede na pong muli mag-apply ng trabaho sa Kuwait ng mga kababayan natin. Pero, mag-ingat mag-ingat sa mga illegal recruiter. Kaya dapat yung titingnan lang ninyo kung nakalista yan sa online website ng POEA Or DMW. or DMW. Diyan kayo, Anyway, makakausap natin si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers or DMW. Secretary Kakdak, this is Erwin Tulfo po and Aljo Bendijo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Kong Congressman and Sir Aljo, sa inyong mga Sir. tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Alright. Sir, deployment ban inalis na. Ano ho ang naging basis? Kasi marami ho tayo, di ba? The reason why nagkaroon tayo ng deployment ban dahil susunod-sunod na mga napatay ng mga OFW natin previous year, last year, or the year before that. Tapos may mga hiningi tayo sa kanila, hindi pa nabibigay nila, kaya nagkaroon tayo ng deployment ban. Lahat po ba ng nirequest ngayon natin, ibibigay na tulad ng wag kumpiskahin yung passport nila ng owner o ng employer, cellphone nila, pwede sila mag-cellphone, things like that. So ano ho nangyari? Ano hong arrangement na ngayon, Sec Leo? Opo. Kung konting baliktanaw lang po, Kong, Sir Aljo. Opo. Kung maalala natin sa brutal na pagkapas lang kay OFW Jollibee Ranara, nagkaroon tayo nung panahon pa ni Secretary Toots Oplet ng deferment of deployment kung saan yun lang dapat mga may overseas employment experience ang makakaalis. Ngayon, after that, nagkaroon naman ng total ban na pinataw ang Kuwait side, sinama ang skilled workers at lahat na ng domestic workers. Ngayon, noong October 2023, kasi early 2023 yon yung mga nabanggit ko, noong October 2023, nagkita ang Crown Prince ng Kuwait at ang ating Pangulo sa sidelines ng ASEAN GCC meeting, Gulf Cooperation Council meeting sa Riyadh. At doon napag-usapan nila ang lalo pang mas ang pagbibigay daan sa pag-uusap para lalo pang mas maigting na proteksyon sa mga OFWs, lalo na yung OFW kasambahay sa posibleng pagbubukas muli ng labor market sa Kuwait. At ngayon, bunsod niyan, nagkaroon ng mga pag-uusap at nagkaroon ng mga pahiwati side na willing na silang i-lift yung kanilang total ban at pumayag sila sa mga binabanggit nating requirements na katulad ng yun lamang merong overseas employment experience, number 1. At pati yung mga safeguards na katulad ng nabanggit nyo, Kong Erwin, pag-i-implement nung 2018 agreement ng Pilipinas at Kuwait, kasama doon yung non-confiscation of passports, dissenting paninirahan at dissenting pagkain, at yung non-confiscation of cellphones, at of course yung screening ng mga recruitment agencies, yung whitelisting na tinatawag, siguraduhin natin may track record, yung mga may magandang track record, yung mga recruitment agencies. So pumayag sila sa mga hiling natin, Secretary, pumayag na. Finally, ang Kuwait. Opo, meron silang pagsang-ayon sa pagbubukas muli ng paglilift ng kanilang ban, kasi yung ban naman nasa side nila yung total ban. So that pwede na, number 1, ang skilled workers, pwede na po papasok ng Kuwait. At pwede na rin ng kasambahay, the OFW domestic workers, basta't merong overseas employment experience, merong hindi mga bagong salta, hindi mga first-timers, at merong mga whitelisting yung mga nararapat lamang na recruitment agencies on both sides Philippines. Tapos meron din yung pagproteksyon sa wages. Dapat nakabangko, may bank account at kitang-kita yung pagdeposito ng kita ng wages. At of course, yung nabanggit ko kanina, yung banggit nyo rin, Kong, yung pag-implement ng 2018 agreement, kasama na doon yung non-confiscation ng passport. Okay. Maraming salamat, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, so DMW. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.